Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel nito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang ating video. 417,000 strong subscribers na po ang ating Reaction TVPH YouTube channel. Dahil po sa inyo, umabot po tayo ng 400,000, 417,000, malapit na po tayo sa 1 million subscribers. At alam po ninyo, pag inabot po natin yung 1 million subscribers, pupunta po tayo ng Davao, ihahatid po natin sa ating Pangulong Duterte yung ating silver play button at kasama ang gold play button, no? Kaya mga ka-reaction, subscribe, like, and share. Yung pong pagsasubscribe ninyo, ka-reaction, yan po ay simbolo ng inyong pagmamahal sa ating bayan. Dahil ang pinaglalaban po natin dito mga ka-reaction ay para sa ikauunlad ng ating bayan lamang. Ito na po, pakinggan po natin si Jude Isidre. The Vice President's past behavior, including her infamous public outburst na nakita natin lahat sa social media at yung threat na sa paggamit ng dahas, should not be dismissed. Anak ka ng Hindi malayo, naniniwala ko hindi malayo na pwede niyang saktan ng ating Pangulo. Anak ka ng She has demonstrated already what she's capable of. Kita naman natin nung sheriff na napuruhan ni Mayor Inday. Anak ka ng Alam mo, Jude Isidre, pag sinabing napuruan, todas yun. Anak ka ng Hindi yun napuruan. Alam mo, Jude Isidre, bakit nasapak yung sheriff? Ito po kasi, ina-highlight nila yung pagsasapak nila sa sheriff. Alam mo, Jude Isidre, sapak pa lang yun, natatakot na kayo. Alam mo, ang natatakot sa mga Duterte, yung mga tiwali, yung mga drug lord, mga korap, mga magnanakaw, mga kriminal, mga karnaper, holdupper, kidnap, yan ang mga takot sa Pangulong Duterte. Ikaw, alin ka doon? Alin ka doon? Tanong lang, alin ka sa mga yun? Magnanakaw ka ba? Tanong lang ha, korap ka ba? Drug lord ka ba? Drug pusher ka ba? Holdupper ka ba? Kidnapper ka ba? Alin ka doon? Tanong lang. Wala ka doon. O ba't natatakot ka sa mga Duterte? Yung mga Marcoses, hindi ba korap ang mga yan? Si Tamba hindi korap. Hindi ka ba korap? O kung natatakot kayo, alam na this. anak ka ng Pag natatakot ka sa mga Duterte, ibig sabihin, may kasalanan ka sa bayan. Di po ba mga ka-reaction? Meron ba siya sinabing threat? Hindi threat yun. Self-defense yun. Kasi merong threat kay Madam Inday Sara. Ngayon, ang self-defense niya, kapag siya ay nagurgur, magugurgur kayo. Jude Isidre, tanong lang sa'yo. Naniniwala ka ba na may gustong magpagurgur kay BP Sara Duterte? Naniniwala ka o hindi? Yes or no? Hindi, yes or no lang. Jude Isidre, naniniwala ka ba na may threat sa buhay ni BP Sara Duterte? Yes or no? Di ba? Hindi ka naniniwala. Okay. Nire-respeto ko yun. Pero ako naniniwala akong gusto siyang ipagurgur. Yung sugat niya sa leg, ano yun? Si Jude Isidre!
Tawagan ko nga si si Boy Biek. Hello? Boy Biek. Oo, si boss mo. Pakipakain nga yung mga biik ko dyan, bigyan mo ng pigrolak. Oo, pigrolak, baka naman ha. Oo, pakainin mo yung mga biik. Hindi biik si Asidre, kongresista to. Oo, hindi si Asidre ang pakakainin mo ng pigrolak. Yung mga baboy. Okay, bye-bye. Anak ka ng O di ba? Ba't natatakot ka kay BP Sara, Asidre? Ba't natatakot ka? Alam mo, ang natatakot sa mga Duterte, Asidre, yung sinabi ko, yung mga kriminal. Kriminal ka ba? anak ka ng Kriminal ba si Bobong Marcos ba natatakot siya sa mga Duterte? anak ka ng Di ba mga ka-reaction? Durugista ba si Bobong Marcos? anak ka ng Hindi. O, pakitanggal po yung durugista sa record in aid of the legislation. anak ka ng O, tuloy natin ha, mga ka-reaction ha. The Vice President's past behavior, including her infamous public outburst na nakita natin lahat sa social media at yung threat na sa paggamit ng dahas should not be dismissed. Hindi malayo, naniniwala ako hindi malayo na pwede niyang saktan ng ating Pangulo. She has demonstrated already what she's capable of. Kita naman natin nung sheriff na napuruhan ni Mayor Inday. If we continue to delay justice, we may be placing our Commander-in-Chief in serious danger. In the end, ang anak ka Serious danger daw yung commander-in-chief. Baka nasa serious danger na si BP Sara. Hindi nagurgor kaya ngayon na-impeach. Subukan yung i-impeach yan. Hindi. Try and see. Try and see. Subukan nyo. Talaga, walang sino man ang dapat makaligtas sa batas. Lalo na kung ang banta ay laban sa pinakamataas na leader ng ating bansa. Hindi, pag-usapan natin yung Bicam, Asidre. Walang dapat makaligtas sa batas. Sagutin nyo yung Bicam, sabi ng Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, sumagot na ba kayo sa Bicam? Kasama ka ba sa Bicam, Asidre? Wag. Pag-usapan nyo yung impeachment, i-push nyo yan. Sige. Nakakaganda ng kalusugan niya yun. Kalusog-lusog mo. Tapos, yung Bicam, sagutin din ninyo, nagtatanong pala si Rog, yung kuting. Nagtatanong si Rog, sabi niya, bakit daw sa ombudsman? Bakit daw po sa ombudsman? Bakit daw sa ombudsman? Ayaw niyo sa ombudsman, gusto niyo Supreme Court lang. Dahil sa Supreme Court, kayang tawagan ni Tamba. Totoo ba yun? Kayang tawagan yung Supreme Court. Heavy luggage. Gusto ni Tamba sa Supreme Court. Ayaw niya sa ombudsman. Nagre-reklamo yung dalawa. Si Chubby Zamora, tsaka si Chubby Zamora, tsaka si Boy Cajol, si Gutierrez. Kung makapag-English kumakahol. Bakit daw sa ombudsman? Hoy, sagutin niyo yung Bicam, puro impeachment. Impeach nyo, tingnan natin kung ano mangyayari. Pakitawagan mo nga yung MNLF siya. Shoutout sa lahat po ng mga MNLF dyan, mga viewers natin, tsaka mga MILF, tsaka yung mga PNPA. Lahat po ng mga retired PNPA. anak ka ng Di mo ba mga ka-reaction? Tsaka shoutout din sa ating lahat ng mga ka-reaction dyan. I love you. Mwah, chup, chup. We're not dealing with an ordinary elected official here. Hindi ho simpleng lingkod bayan ang pinag-uusapan natin dito. Vice Presidente po ng ating bansa. At alam naman ho ng lahat na ang Vice President ay may history ng brash at violent tendencies. Kita ho natin yan, mayor pa lang ho siya. And she has made direct threats before. Dati may mga threats po siya na ginawa po niya. And we would be foolish to ignore the possibility na ngayon, gagawin talaga niya. anak ka ng Alam niyo mga ka-reaction, alam niyo to yung mga Marcoses,
Alam mo si Dre, alam mo na pala yan eh. Ba't binoto nyo sa pagka-vice presidente? Ba't kinuha niyong vice presidente? Niligawan siya ni Tamba, niligawan siya ni Amy, niligawan siya ni Bobong Marcos. Alam nyo naman na ganyan siya, ba't kinuha nyo siyang vice presidente? Ang sisihin mo dyan, si Bobong Marcos, si Amy, tsaka si Tamba, wag mo sisihin siya. Alam nyo na palang nananapak eh. Alam nyo na nananapak siya pa yung sinusubukan ninyo. Eh di, tantanan ninyo siya para walang ganyan. Tapos pag sumuwag yung tao, nagrereklamo kayo. Alam niyo naman palang may tendency siya na ganyan eh. Sasapakin niya kayo eh. Hindi naman pala kayo, sabi ni Bobong Marcos, papalagan niya daw. O yan sa yung pagpalag mo, yan ba yung pagpalag mo? Okay. Idalhin sa Supreme Court yung BICAM. Oy, impeach nyo, bilis. Dalhin sa ombudsman yung BICAM. Oy, NBI, tawagin nyo, NBI. Oh. Ano kaya sa susunod yan? Eh, ayaw nga mag-hearing ng Senado, kasi Dre, ba't pinipilit mo? Pinipilit niya yung Senado na mag-hearing na? Ba, si Dre, ano ka ba? Oy, si Dre. Pakaraming pwedeng mangyari sa loob ng 5 buwan na naantala ang Senate trial. Huwag ho tayo maging naive. Everyday na na-delay po itong trial na to, and meron pong threat sa buhay ng ating Pangulo. At nandin po rin ang kill threat sa First Lady at sa ating Speaker of the House. Hindi lang ito dapat usaping technical. Hindi lang dapat ito usaping legal. This is not about legal technicalities. This is about ensuring the safety and stability of our country. O, di ba? The safety and stability of our country. Si Dre, anong ginagawa nyo sa ating bansa? Destabilize ba yan? Kung incompetent yung presidente natin, palitan natin na si Dre. Hindi ganyan. Ayaw nyo palang manapak yung babae. Iniinis nyo eh. O, kung ayaw nyo manapak yung babae, huwag nyong inisin. Iniinis nyo eh. Di ba mga kareaksyon? Ayaw mo manapak? Ayaw mo magalit si BP Sara? O huwag mong inisin. Iniinis nyo eh. O ngayon, sinisisi nyo siya. Ngayong pumapalag siya sa inyo. Walang ganyan na si Dre. Walang ganyan na. Nakakaano na kayo eh. Dapat, sabihin ninyo si Dre, manahimik na lang kayo. Punta ka ng Ilocos, tsaka punta ka ng Davao, tapos text ka sa akin. Anong experience mo? Sino bang kumikitil? Nung bang panahon ng Pangulong Duterte, may mga nawala sa kanya mga kalaban? May nawala. Sa Davao, may mga namamatay sa mga kalaban ng mga Duterte? Wala. Alam mo kung sino mga namamatay doon? Yung mga magnanakaw, mangre-rape, drug addict, drug pusher, rebelde, NPA, lahat yan, natutudas doon pag hindi sumunod sa batas. Ang sinasabi natin dito, pag hindi sumunod sa batas ha, pero lahat ng binanggit ko, pag sumunod sila sa batas, ligtas. O sabi niya, meron daw history. Alam pala ninyo na mayroong history. Na pag uminit ang ulo ni Sara Duterte, makakatikim kayo sa kanya. Tapos kinuha nyo pa siyang vice-presidente. Nung vice-presidente na siya, hindi nyo alam kung paano siya pabagsakin. Mga inayupak kayo. Hindi nyo... Tatawagan ko dito si ano eh. Wala kayo sa ayos ah. O ngayon pakinggan po natin si Senator Congressman Rodante Marcoleta. Oy, JBRC to. Ito yung paninindigan. Pakinggan mo to, si Congressman Rodante Marcoleta. Ito yung tunay na paninindigan ha. Hindi yung kabila-kabila sumasakay ka parang prostitute ka ba? Wala ka bang loyalty. Walang loyalty, basta nasa gitna ka lang. Sa gitna lang ako. Banatan niyo ako, sa gitna ako. Wala akong pinapanigan. Kakausapin ko si PBBM. Kakausapin ko si Pangulong Duterte. Banat! Bomba pa! Ito po ha, pakinggan po natin. Napakahirap po ng kalagayan ng ating bansa ngayon. Ang presyo po ng pangunahing bilihin halos hindi na po kayang abutin ng maraming ating kababayan. Lalong-lalo na po yung presyo ng pagkain. Ang buong akala ko po,
nung gumawa yung kongreso ng Quadcom, ang buong akala ko po ay gagawin namin ang dapat namin gawin. Halimbawa, dahil sa problema at hamon sa ating bansa, akala ko ang uunahin namin kung paano natin ibababa ang presyo ng bilihin sa ating bansa. Sapagkat ito ang pangunahin na problema ng ating mga kababayan. Pero hindi po ganoon ang nangyari. Gumawa sila ng isang napakalaking komite, kung tawagin nila Quadcom. 4 na hiwa-hiwalay na komite na ginawa nilang isa para palakasin, para maging influential. Ang buong akala ko ay haharapin namin ang napakaraming hamon na kinakaharap ng ating bansa. Ang nangyari, hindi po ganon. Alam na po ninyo kung anong nangyari. Ang ginawa po nila ay pamumulitika sa ating bansa. Inuusig nila yung dating Pangulo ng ating Republika. Ang sabi ko po sa kanila, hindi po tayo ang dapat gumawa nito. Kung inaakala po natin na ang isang tao, maging yan ay managing presidente, kahit sino, kung naniniwala tayo na siya'y nagkasala sa batas, kailangan po nating dumaan sa mga patakaran ng ating batas. Dapat po pumunta kayo sa piskalya. Ang piskalya po ay bukas. Yan po ang patakaran. Meron po tayong mga korte. Yan po ang patakaran para usigin, asuntuhin kung sino man ang nagkasala. Sapagkat ang Kongreso po ay hindi piskalya. Yan po yung sinasabi ko sa kanila. Ang Kongreso po ay hindi hukuman. Nagpasikat po silang lahat sapagkat pamumulitika ang inuuna nila. Bumaha ang maraming panig ng Metro Manila. Bumaha ang Bicol Region. Mahigit pong 300 bilyon ang ginamit sa mga flood control. Akala ko po ang Quadcom uusisain lahat ito. Hanapin natin kung saan napunta ang perang ginasta para dito. Ayaw po nila yon. Ang gusto nila ay usigin nila ang dating Pangulo. Pagkatapos gumawa pa sila ng isa pang komite. Ang uusigin naman nila ay yung pangalawang Pangulo ng ating bansa. Kahit walang batayan, kahit mali ang pamamaraan, ayun po, nakita na ninyo kung anong nangyari. Bago magsara ang Kongreso, pinilit nilang i-transmit yung impeachment complaint sa Senado. Ang gusto po nilang mangyari, mawala ang Vice President. Puro kaguluhan, puro pagkakabahagi ang gusto nilang gawin. Mahigit 230 o 240 na mga congressmen and congresswomen ang pumirma. Yun po ang kanilang gustong gawin. Yung magkakabahagi tayong lahat. Ano po ang ginawa nila sa akin kapag sinasabi kong mali ang paraan? Hindi tama ang ginawa ninyong patakaran. Pinagtutulong-tulungan po nila ako. Ayaw naman po nilang makipagdebate ng totohanan sapagkat hindi naman nila kayang ilabas kung ano yung tama. Ganun po ang palagi nilang ginagawa. Masama po bang ipakilala ko sa kanila kung ano yung katwiran? Masama ba na turuan ko sila sapagkat meron naman ako ng konting nalalaman tungkol sa batas? Yun nga mga chairman ng Quadcom, wala nga pong abogado ron kahit isa. Kung tinuturo ko sa kanila yung dapat gawin, sapagkat ito ang tama, ganito ang dapat natin gawin sapagkat nakikita tayo ng taong bayan. Kayo pong lahat na nandito ngayon,
Nakikita nyo yung pamamaraan kung paano ang ginagawa nila. Tatawagin nila yung mga tao, pagtatatanungin nila ron, ang kanilang layunin ay gumawa ng batas. Tama. Nagpapatulong na gumawa ng sige. batas. Ngunit, kapag nandun na yung mga taong tinatanong, tatakutin nila. At kapag hindi sila sumagot ayon sa gusto nilang marinig, Contempt. ikukulong po nila. Yun. Ganito na po ang kalagayan ng House of Representatives. Alam po kung nasaan, nandyan po lang katabi natin. Kapag ako po ay nagsasabi sa kanila, puro panggugulo ang ginagawa nila. Pati po, nakita po ninyo yung hopya na kinakain ko. Kung anong ginawa nila. Pati yung hopya na kinakain ko, inagaw nila sa akin. Nang dahil lamang sa pagtatanggol sa karapatan ng katwiran, pagtatanggol sa katotohanan. Saan po tayo pupunta? Saan po pupunta ang ating bansa? Tingnan po ninyo ang nangyari. Sinuri nila kunwari, yung pagkakagasta ng confidential funds ng Vice President. Wala pong problema kung suriin natin kung paano nagasta ang pera ng bayan. Tama po lahat yun. Ngunit, ang kanila pong ginagawa ay labag na sa batas. Unang-una, napakarami po ng opisina ng ating bansa ang merong confidential fund at sila din ay tinawagan ng pansin ng Commission on Audit. Ayan po ang Commission on Audit. Nasa tabi lang natin. Alam po nila na sila lang ang merong otoridad, sila lang ang merong mandato, sila lang ang merong kapangyarihan na mag-audit sa pagkakagasta ng pera ng bayan. Bakit nakialam ang House of Representatives? Yun po yung tanong ko sa kanila. Akala po nila ngayon may kinakampihan ako. Alam po ninyo kung anong ginawa nila sa akin. Lahat ng komite po na ako'y miyembro, pinagtatanggal po nila ako. Para bang ang gusto nilang gawin ay hindi na ako kasali sa House of Representatives. Alam po ba ninyo, ngayon lamang nangyari sa kasaysayan ng House of Representatives, pati po yung aking allowance, hindi na po nila binibigay. Ganyan na po sila ngayon. Kaya ang tanong ko po sa inyo, saan pupunta ang ating bansa? Napakataas po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Ano po yung palagi kong sinasabi sa kanila? Pagbigyan naman ninyo ko na marinig yung 10 panukalang batas kung paano natin ibababa ang singil ng kuryente sa ating bansa. Ang singil po ng kuryente sa ating bansa ang pinakamataas sa buong Asya. Yan po ay taliwas sa pangunahing layunin ng batas na ginawa ng Kongreso 24 na taon na ang nakararaan. Ano po yung layunin sa batas ng kuryente na ginawa noong 2001? Ang layunin po ay idulot ang kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa murang halaga. Taas po yung kamay na nandito ngayon na magsasabi sa akin na mura ang kuryente dito sa ating bansa. Kung ganon, yung layunin ay hindi po natupad. Pagkatapos ng 24 na taon, patuloy na nilalabag ang batas na ito sapagkat napakataas ang kuryente sa ating bansa. Saan tayo pupunta? Ang senador po, yung tunay na senador, kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan na pinagtitiwala ninyo sa kanila, meron siyang kakayahan na baguhin
ang kalagayan ng buhay ng mamamayan. Kung gusto niyang gawin at kung alam niyang gawin. Ang ganda po ng mga sinabi ni Senador Congressman Rodante Marcoleta, mga ka-reaction mantakin ninyo. Pati daw po yung kanyang kanyang allowance hindi na ibinigay. Mantakin po ninyo yan. Tama naman po lahat ng sinabi ni Senador Congressman Rodante Marcoleta dito, no, mga ka-reaction. Dahil po nakita po natin, no, ang ginawa po nila sa ating VP Sara. Oy, JBRC to, ganito ang may paninindigan. Itinataya mo ang inyong political career. Itinataya mo ang iyong buhay, ang iyong seguridad, ang iyong kalayaan para lamang sa ikaw unlad ng bayan. Katulad ni Senador Congressman Rodante Marcoleta, ganyan dapat ang gagawin mo, JBRC to. Hindi yung wala kang papanigan, hindi pwede yan, wala kang papanigan. Hindi pwede yan. Dapat, pumanig ka, JBRC to, dun sa dapat panigan. Tingnan mo, si Senador Congressman Rodante Marcoleta, malinaw na malinaw ang kanyang pagpapaliwanag. Ang ginagawa ng TUADCOM na yan, ang ginagawa ng Tintacom na yan, ang ginagawa ng TRICOM na yan, lahat yan ay nakadesenyo lamang para pabagsakin si VP Sara Duterte at ang kanyang ama. Pero dito mga kareaksyon, talaga naman, makikita po natin dito ang conviction, ang puso, ang kanyang paninindigan ni Senator Congressman Rodante Marcoleta na kung saan mga kareaksyon. Walang takot niyang tinuligsa itong mga huwadcom na to. Tinanggalan daw siya ng chairmanship, tinanggalan siya ng membership, tinanggalan siya ng allowance. Mga walang kaluluwa. Mga walang konsensya. Di ba? 100% lahat po ng pumirma doon sa impeachment, napakalaki pong pabor ang bibigay sa kanila ni Tambaluslos. Darating din ang araw nyo. Hindi palalampasin ni VP Sara Duterte ang ginawa niyong kababuyan sa ating bayan. Ang ginawa niyong katarantaduan dyan sa BICAM. Harapin ninyo ang BICAM. Huwag yang impeachment. Pero harapin ninyo ang BICAM. Kailangan na mahinto ito. Ang hayagan, lantaran at walang habas na pagnanakaw. Mga reaksyon, ilukluk po natin sa Senado. Lahat ng PDP laban, lahat ng itinaas ng kamay ni Pangulong Duterte, lahat sila, mapamiyembro man ng PDP laban o hindi, tinaas ng kamay na Senador, iboto natin straight, especially po PDP laban tsaka si Marcoleta.